Pagkatapos, may sumigaw, nagsusunog ang karne. Bilis! Bumalik ang oras sa 3 araw na nakaraan. Si Old Bai Shan ay nagulantang, tumingin sa kaliwat kanan, nagtataka kung saan pa nawawala ang isa pang tao. Shanggushi sect ay kumukuha ng mga nabubuhay na tao upang lumahok sa sect competition, lahat ng gastos ay bayad. Humakbang si Yipiang na may casual na mukha, okay lang ang mga nabubuhay na tao, di ba? Sa umaga, nakita ko kayong tumatawag ng mga experts. Mabilis na sumigaw si Bai Shan, ilagay ang iyong pangalan. Ubus na ang oras. Pagkatapos ay agad na pumirma at nag-stamp, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Naisip ni Yip sa sandaling ito, hindi makilahok ang sect leader sa sect competition ngunit medyo nag-aalala para sa mga investors na iyon. Ang paghahanap ng random na sekta na paglalagyan sa kanila ay isang paraan din. Matapos isulat ang form, maingat siyang nagtanong muli, "Hey, sapat na ba talaga ang mga tao?" Mabilis na sumagot si Bai Shan, "Siyempre. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang iyong mga teammates. Ako ang Great Elder ng Sirang Sekta. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay ay paunlarin ang Sirang Sekta." Pagkatapos ay lumabas ang dalaga mula sa likuran niya na may pagpapakilala, ito si Young Sect Master Bai Xuan. Hindi niya alam ang martial arts. Gusto niyang iwanan ang martial arts upang maging isang manunulat, ngunit ang mga essays na isinusulat niya ay puro street vendor level stuff. Ipinakilala ni Buan, "Minsan akong nagsulat ng mga libro upang kumita ng pera, mga kwento ni Yipiang ng Tio Immortal Realm." Nagulat siya, sumigaw, "Ano? Isa ka palang kasamahan ni BPPO, ang may akda ng Yanyang." Hindi ako makapaniwala na ang isang kasamahan ay magiging ganoon kalaki. Ikaw ang gumagawa ng lahat. Mabilis na nag-shush si Baswan, nagpapaliwanag, "Nagsusubok lang akong kumita ng pera. Ang ideal ko pa rin ay maging ang pinakasikat na manunulat sa kasaysayan." Itinuro ang bata sa likuran niya, mainit na ipinakilala niya, "Ito si Xiao Ba, ang pinakamaliit na miyembro ng aming team, natagpuan sa nayon nang umatake ang mga demon creatures." Walang magawa na nagkomento si Yipiang matapos marinig iyon, hindi nililimitahan ng sect competition ang edad. Ginagamit nila ang isang bata upang punan ang mga numero. Masama iyan. Salungat sa kanyang dating inosensya, Shen Yuan ay masama ang iniisip. Ang matandang ito ay hindi lang basta pabigat. Ang ulo ko ay ang Saint Infant sa Demon Creature World. Magtatago ako sa mundo ng tao, maghihintay ng pagkakataon upang dahan-dahan kang sakupin, na gawin kang ganap na alipin ng matandang ito. Ngunit biglang natulala, siya ay nahulog pa atras sa takot. Sa susunod na segundo, ipinakita ni Yipiang ang kanyang presyon, marahang nagpapaalala, maliit na kaibigan, maging mabait. Ang tiyuhin dito ay ayaw sa mga malikot na bata. Agad na nagpakita ng mangmang at matamis na hitsura si Shen An, pagkatapos ay naisip, ang taong ito ay napakadelikado at napakalakas. Ipinakilala pa ni Ban, ang huli ay isang malakas na tao. Nakilala namin siya sa daan ng hindi inaasahan. Tugma ang aming mga ambisyon kaya kinuha namin siya. Kung saan siya patungo ay ang drunk ghost. Hindi ako lasing. Hindi. Nakita ang goldfish na nakatingin sa kanya. Kinumpirma ni Yipiang. "Nakita mo talaga siya na lasing na walang malay? Kaya pinapirma mo siya para punan ang mga numero." Sumagot si On, ganap siyang handa. Bumalik sa realidad, bamantong hininga siya muli, nagreklamo. "Anong klaseng kakaibang team ang sinamahan ko?" Gumapang si Xiang Yuan sa likod ni Yipiang, lihim na sinusuri. Dinurog ang Black Demon Worm sa isang kamay. "Nakakatakot. Hindi ko talaga maaaring ibunyag ang aking demon creature identity." Nakatayo sa tuktok ng burol, nakatanaw sa malayo, sinabi ni Yipiang sa sarili, "Sana ay maayos ang lahat ng mga disipulo. Sumigla kayo. Ang daan para sa sect na ito upang bumalik sa mundo ay bukas." Sa Trial Forest, isang matalim, malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. "Bakit kami napakalas?" Sa malayo, 4 na figure ang tumatakbo para sa kanilang buhay, sumisigaw, "Patay na tayo. Mamamatay tayong lahat dito sa pagkakataong ito." Mainit sa kanilang likuran ay isang mabangis na halimaw. Isa pang halimaw ang seryosong sumigaw. Biglang, may lumilipad mula sa langit. Si Susha ito. Hinaway niya ang kanyang kamay at bam! Wall of fire. Isa pang figure ang lumitaw sa likuran niya, nagpapangako sa lahat, huwag magpanik.
Ito ang pamilyar na kagandahan, ang Sword Maiden Ling Russo. Idineklara niya, kaya namin ito. May nakakilala sa kanya sa ibaba. Si Sword Maiden Ling Russo. Nandito rin ba siya para sa sect competition? Itinaas ni Ling Russo ang kanyang kamay, lumilikha ng di mabilang na mga espada. Swords that annihilate heaven and earth. Matapos ang kanyang matatag na sigaw, patayin. Di mabilang na mga espada ang lumipad pasulong, ang sword intent na nagdadala ng kidlat ay bumabagsak sa mga demonyo at halimaw. Mabilis na hinati ni Luhang ang mga ito sa 3 piraso. Ang assassin Yan Yu, na may 2 talam, ay lumipad, humihiwa na parang naglililok ng karne. Sumuwi ka at parurusahan ka. Ang mga taong tumatakbo ay nakatayo na ngayon, nanunood, nagpupuri, Goddess Ling ay napakaganda at malakas. Karapat-dapat na maging bata at magandang goddess ng buong kontinente. Ang maliit na junior sister ay kaibig-ibig din. Nagkomento si Shield Maiden ng guwantong mula sa malayo, lahat ay lumakas matapos baguhin ang kanilang class. Idinagdag ni Spear Maiden Luching, ang galing mo rin. Hindi pa ako nakakita ng halimaw na makakalusot sa depensa mo. Sa iyo dito, ligtas ang lahat. Mabilis na dumilim ang gabi. Mataas ang buwan sa kalangitan at nagtipon ang mga magkakapatid sa paligid ng apoy. Pinangako ni Ling Russo sa lahat, huwag kang matakot, lumipas na ang panganib. Lahat tayo ay cultivators. Nagmungkahi siya, dahil lahat tayo ay lumalahok sa kompetisyon, dapat tayong magtulungan. Gabi na, kaya magtayo tayo ng kampo at magtanggol ng magkasama. Labis na natuwa ang iba at sumigaw, salamat, Goddess Ling. Ang goddess ay talagang maganda at mabait. Sino kaya ang lalaki na may ganoong pagpapala? May nagpakawala ng walang katuturan. Nakatuon si Goddess Ling sa espada. Paano magkakaroon ng lugar para sa isang lalaki sa buhay niya? Si Yan Yu habang naghiihaw ng karne ay bumantong hininga. Nagtataka ako kung gutom na si Shifu. Gayun din, kung wala ako, nagtataka ako kung may kakaibang babae na muling manloloko sa kanya. Biglang lumingon si Luching sa gulat, napakalaki. Saan nagpunta ang lahat? Nagtaka siya. Sumagot si Yan Yu nang may pagkasuklam, umalis si senior sister upang mag-ensayo ng kanyang espada. Sinanggang ay naglakad sa lahat ng dako upang humanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa mga kagandahan, sinabing kailangan niyang magsagawa ng pagpili para sa asawa ni Shifu. Idinagdag ni Yan Yu, kung tungkol naman kay Susha, mukhang pumunta siya upang humanap ng ilang kasal na senior sisters upang magtanong tungkol sa isang bagay. Iniwan nito si Ling na walang imik. Sa isang walang laman na puno, nagtanong si Susha, "Excuse me, Senior Sister Zhang, maaari mo bang ulitin? Kung malungkot ang biyenan, ano ang dapat gawin ng asawa?" Hindi alintana ni Senior Sister Zhang at sinabi, "Uulitin ko, maging matamis, panatilihing mababa ang iyong tono. At higit sa lahat, maging mapagbigay. Ngunit nakikita ko na hindi ka pa kasal. Kaya bakit ka labis na nag-aalala tungkol dito?" Kinuha ang papel at panulat upang magtala, nahihiyang sumagot si Susha, "Malapit na, Senior Sister. Gusto nila akong ipakasal kay Shifu agad. Kailangan kong harapin ang mga problemang ito maaga o huli. Mabagal ang utak ko, kailangan kong magsimula ng mas maaga." Pagkatapos ay nagtanong siya, at isa pang tanong, gaano kadalas sa isang linggo ang pinakaangkop na gawin iyon sa iyong asawa? Dapat ba akong maging proactive o dapat ba akong mas seductive? Mataas sa puno, may nanunood sa kanila. Si Dong Fangxi ito na nakakrus ang mga braso at puno ng galit sa tiyan. Anong klaseng kakaibang mga disipulo ang kinuha ni Shi? Nakaupo sa isang mataas na sanga, siya ay nagalit. Maliban sa cultivation machine Ling Russo na obsessed sa espada, ang iba pang mga disipulo ay tila mas interesado kay Shidi kaysa sa paglilinang. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi, "Kung hindi ako natatakot na magalit si Shidi, pinatay ko na silang lahat." Lumipad palayo, naisip niya sa sarili, si Shidi ay marahil ay random lang na pumili. Hahanapin ko siya. Biglang nagkaroon muli ng problema ang katawan ni Dong Fengxing at nahulog sa isang sanga. Galit siyang nag-iisip, hindi maganda, nangyayari na naman. Nagiging unstable ang soul state. Ngumisi at tinitiis ang pisikal na sakit, determinado siya, dapat akong mabilis na makapunta sa tabi ni Shida upang maiwasan ang pagkamatay sa huling minuto. Walang buhay, hindi makontrol, makakapagdagdag lang ng enerhiya ng mabilis.
Natagpuan ni Dong Fengxing ang kanyang target, pagkatapos ay tumawa siya ng nakakabaliw. Naka-total murder mode activated. Sa isang nakakatakot na tawa, bumagsak sa lupa na may umuyulang dugo mula sa kalangitan. Sumigaw si Dong Xing, lumabas, ang mga lalaki na ito ay mga nagkukubling demonyo. Siguro malas lang kayo. Dinilaan ang kanyang kamay gamit ang kanyang dila, siya ay ganap na kalmado tungkol sa nangyari. Mas maganda na ngayon. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang token mula sa lupa. Nakatingin sa iba't ibang mga karakter sa Jade Pendant, hula niya, Lai Shi Seed. Maging ang mga Demon Lords ay narito. Maaari bang ang kanyang layunin ay pareho sa akin? Ang Treasure of Lulang. Kung interesado ang isang Demon Lord, mukhang may magandang bagay sa kayamanan na hindi ko alam. Sa 12 Demon Lords, inasikaso si Jin ng aking junior brother, kahit na nagdadala ng sapatos para sa pighead na iyon, hindi ito nababagay sa kanya, ang mataba at agresibong pig demon. Nagsimula siyang magplano. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang lakas upang sirain ang isang bansa upang kumilos tulad ng isang Diyos. Sigu dalawang ay sumire lamang ng ilang star-level city-states ng maliliit na bansa. Ang pinakamataas na demonyo ay isa lang. Sa tingin ko, hindi pa nga siya binibilang-bilang isang bituin, sa pinakamarami, isang kometa. Isang itsura ng malalim na pagmumuni-muni ang bumalik sa mukha ni Dong Fengxing. Si Shu ay isang halimaw na lumamon ng libu-libong tao. Siya ay isang Hangu-level character ng Ying Country. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang Long Lord, isang New World-level doomsday existence. Kung talagang lumitaw si Zutian, lahat ng tao sa sect competition ay maaaring lamunin ng buo. Pagkatapos ay tumalon siya at lumipad palayo, nagpa siya, okay, hihinto muna ako sa paghahanap sa junior brother. Titingnan ko muna kung ano ang ginagawa ni Juana. Gamit ang kanyang light na skill upang umalis, ngumiti siya sa kung ano ang mangyayari. Sino ang nakakaalam, baka makakuha ako ng kayamanan na magpapalakas sa akin. Ang sect competition na ito ay tila mas kawili-wili kaysa sa akala ko. Patuloy na mabuhay, junior brother. Sa kagubatan, umalangaw-ngaw ang mga nakakasirang lupa na sigaw ni Xiang Yuan. Nagtaka si Yang, ano ang nangyayari? Umiiyak si Naan. Tigilan mo ito sa umaga, nakakainis. Sa panlabas, si Xiang Yuan ay umiiyak ng husto, ngunit sa loob, siya ay tumatawa ng may kagalakan. Bilasan niyo at ibigay niyo ako sa iba. Alisin niyo lang ang nakakatakot na tao na iyon at makakasama ko na muli ang aking mga tao sa isang ligtas na lugar. Patuloy lang siyang umiiyak na parang wala ng bukas. Mabilis na sumigaw si Banang, matanda na ako. Hindi kaya ng mga nerbiyos ko ang pag-iyak ng bata. Hawak si Shen Yuan habang humahagulhol siya. Nagtaka siya, saan nagpunta ang dalagang manunulat na si Ban? Wala akong karanasan sa mga bata. Biglang, may naisip siya, wala akong pakialam. Iyangat ko lang siya ng mataas tulad nito. Mukhang gusto ng mga bata sa Earth ito. Ganito, agad na nagdilim ang mukha ni Shen Yuan, nararamdaman na may masamang mangyayari. Aba, nako, siya ay ipinadala sa ere ni Yipiang, na pilipit sa ilang loop sa ere. Ang mukha ni Shen Yuan ay madilim at nanginginig. Bakit ang taas ng lipad ng lalaki na ito? Nahihilo ako, gusto kong samuka, nakakatakot ito. Mabilis na lumapag siya sa lupa ng malakas, gumagawa ng isang butas. Hawak ang bata sa kanyang mga bisig, masaya niyang sinabi, kita mo. Ang pag-aangat sa kanya ng mataas ay gumagana. Sa wakas, huminto siya. Nakalanding ng ligtas, hindi napigilan ni Shen Yuan ang panginginig, iniisip, buhay ako. May nalaman ba siya? Ito ba ang paraan niya ng pagbabala sa akin? Hinding-hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Biglang humakbang si Jugi at sinabi, ibigay mo sa akin si Xiao Bao. Ngini siya ni Yipiang, lasenggo ka, sa tingin mo marunong kang mag-alaga ng bata. Si Xiang Yuan ay pinagpapawisan habang nakikinig sa sinabi ni Ji sunod. Aba, babae naman ako. Alam ko kung paano siya patigilan sa pag-iyak. Bigyan lang siya ng ilang sip-sip ng masarap na alak at tatahimik na siya. Kung hindi mo siya ibibigay sa akin, kukunin ko lang siya.